Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Alam naman ng lahat, madalas na itong naiulat. Madalas na itong naiulat. Matindi ang pagkakaibigan namin. Kamangha-mangha ang trabaho ng Pangulo. Pagdating ko pa lang, nakita ko na agad ang gandang paliparan na may gusaling ipinangalan sa akin. Masaya at napakabait nun. Talagang napakaganda ng paliparan. Ang mga kalsadang dinaanan namin ay bago at magaganda rin. At naging mahusay kang pinuno at iginagalang na leader sa buong mundo. Totoo naman, maganda na talagang samahan natin mula pa noon. Nagkaroon tayo ng isang napaka-espesyal na relasyon na sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo, naging napakalakas na bansa ang Turkey sa larangan ng militar. Alam ng mga tao, pero hindi talaga nila alam kung gaano kalakas, sa totoo lang. Marami silang kagamitan mula sa atin. Marami rin silang magagaling na sundalo. At sila talaga ay mga dapat paghandaan at hindi basta-basta. At ang maganda dito, dahil sa magandang relasyon na meron tayo, naging maayos ang lahat. Gusto ko lang sabihin na may respeto ako kay Pangulo. At sa tingin ko, talagang makakabuti ito para sa parehong bansa. Magiging Pag-uusapan natin ngayon ang kalakalan at iba pang kaugnay na paksa. iba pang bagay tungkol sa militar ATBP. Malamang mabanggit din ang Iran na halos winasak na natin ang militar nila. Hindi sila pwedeng magkaroon ng sandatang nuklear. At nagkakaroon kami ng magagandang pag-uusap. Pero marami rin kaming kalakalan kasamang Turkey. Gumagawa kami ng magagandang produkto at gumagawa rin sila ng magagandang produkto. At nagkaroon ito ng napakalaking epekto sa parehong bansa natin. Kaya gusto ko lang sabihin na isang karangalan na makasama kayo. At magkakaroon tayo ng maraming magagandang pagpupulong. Magkakaroon tayo ng masasarap na hapunan, masarap na pagkain. Mag-enjoy tayo, pero higit sa lahat, marami tayong gagawing trabaho. At gagawa tayo ng magagandang bagay para sa ating mga bansa. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Ginong Pangulo, ibebenta niyo ba ang mga F-35 sa Turkey? At ano ang legal na restriksyon? Well, decision yun na gagawin pa namin. Magandang relasyon namin. Sa tingin ko, marami ring tao, pati mga nandito, ang nag-iisip, bakit hindi natin gawin yon? Mas magandang relasyon namin sa Turkey at sa maraming aspeto, mas naging tapat sila kaysa sa ibang bansang inaasahan naming tapat. Kaya siguradong isa ito sa mga bagay na aming isa sa alang-alang. Maganda talaga ang eroplanong yon. Ito ang pinakamahusay. Sa ngayon, ito talaga ang pinakamagandang eroplano. Siguradong isa ito sa mga isa sa alang-alang namin. Oo. Daniel, sige. Hindi mo alam kung bakit espesyal ang relasyon. May mga tao na kasundo mo at may mga tao na hindi mo kasundo. Minsan kaya mo pang pakisamahan ang mga mahirap kasama tulad niya. Minsan, hindi mo rin kasundo ang pinakamahina at kaawa-awang tao. Hindi lang talaga kayo magkasundo. Siguro hindi mo sila nire-respeto. Pero ako, mula pa nung una tayong nagkakilala, magkasundo na tayo. May pastor kami, sa pagkakaalala ko, Pastor Bronson ang pangalan niya. At malaking bagay yon. At napaka-traumatiko noon. Hinatulan siya ng mahabang pangkakakulong. At pakiramdam ko ay inosente siya. Tumawag ako. Tumawag din ang iba pero walang mangyari. Tinawagan ko ang presidente at agad niyang pinalaya si Pastor Bronson. Hindi ito malilimutan ng ebanghelikal na komunidad. Dahil mabait si Pastor Bronson, lagi kaming nagkakaroon ng magagandang resulta sa mga ganong bagay. At sa tingin ko, mula pa talaga sa simula, mula sa unang sandali, sabi ko na noon, may chemistry talaga na gumagana sa pagitan namin. May mga tao talagang hindi ko ka-vibe, sasabihin ko yan sa'yo. At inayos din namin yan. Mas gusto kong makuha ang produkto. Ayoko talagang gawin yon. Sa tingin mo ba magkakaroon pa ng dagdag bawas ng tropa sa Europa? Kontento ka ba sa progreso ng mga kaalyado ng NATO? Tignan natin, nadismaya ako sa NATO. At sa totoo lang, kung hindi ito ginanap sa Turkey, kung saan ang kaibigan ko ay isang napakalakas na leader, isang napakalakas na tao, posible na hindi ako dumalo.
Naramdaman kong kailangan kong dumalo dahil alam kong ginawa niya ang lahat. Malaking bagay ang mapunta ang NATO sa Turkey o saan man. Hindi tayo tinrato ng maayos dahil sa ginawa natin sa Iran. Hindi natin kailangan ang tulong ng iba. Hindi ko nga talaga gusto ang tulong nila. Pero bago pa ako humingi, sinabi na nilang hindi sila sasama at nag-invest na tayo ng $1 trillion sa NATO. Bakit? Para protektahan ang mga bansang Europeo at iba pa Canada at iba pa pero para protektahan ng mga tao at bansa mula sa pangkalahatan sa Soviet Union noon at sa Russia ngayon. At sabi ko ayos lang yun, pero iisipin mong magiging handa silang gumawa ng paraan para tulungan tayo. Hindi naman talaga sila ganon. Sa United Kingdom, sa tingin ko wala na ang punong ministro ron. Dahil dito, hindi sumikat ang ginawa niya. Sabi niya, hindi, tutulong kami pagkatapos ng digmaan. Sabi ko, hindi ko kailangan ng ganong tulong. Hindi namin kailangan ng anumang tulong. Sinusubukan ko rin ang mga tao, gusto ko malaman kung nandyan sila. Kasi matagal ko nang sinasabi na tinutulungan namin sila. Pero di ako sigurado kung nandyan sila para sa amin. At tinanggihan tayo ng Italia, tinanggihan tayo ng Alemanya, at tinanggihan tayo ng Pransya. At ayos lang yan. Pero bakit tayo gumagastos ng daan-daang bilyong dolyar kung wala naman sila para sa atin? Palagi naman tayong nandyan para sa kanila. Bilang igit pa sa Ang iyong gustong missile. Sistemang panangga. Kung saan binibigay mo ito sa iba't partido habang nakikipag-usap ka sa iba pang mga tao. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi ba yan bahagi ng kasunduan? Ikatlong partido. Ano ang ikatlo? Kaugnay ng ano? May mga alalahan yan sa Russian Missile Defense System. Ganon din ba ang nararamdaman mo tungkol dito? Wala akong alalahanan. Ibig kong sabihin siya ay isang leader ng isang bansa na ginawa niyang mas magandang bansa, mas makapangyari ang bansa at nakikita mo naman. Ibig kong sabihin, maganda. Pagbaba mo, magaganda ang mga kalsada. Kamangha-mangha talaga. Ngayon, wala na akong alalahanin tungkol sa Turkey. Masasabi kong mas maganda ang relasyon namin ngayon kaysa dati. Maganda na ito nung unang 4 na taon ko. Pero sa tingin ko ngayon ay mas maganda pa. Hindi ko kaya... US. Ang militar ng US at militar ng Turkey ay bumubuo ng isang talagang malakas at malaking base militar para sa NATO. May asahan ba tayong dagdag na kooperasyon sa depensa mula sa bilateral na pagpupulong sa NATO Summit sa Ankara? Malalaman natin yan pagpunta ko ron at magkakaroon ng pagpupulong. Marami akong kaibigang leader pero may ilan na bago pa lang at hindi pa natin kilala. Pero alam mo, matagal-tagal ko na rin ginagawa ito. Kung isasama mo pa yung 4 na taon kung saan nagkaroon tayo ng dayaan sa eleksyon, alam mo, talagang malalim na rin ako sa politika nun. Pero ginugol ko ang unang 4 na taon. Ginugol ko ang 4 na taon sa medyo kakaibang kalagayan. Pagkatapos ay nagkaroon tayo ng napakagandang taon, marahil ang pinakamagandang naranasan ng isang Amerikanong presidente. Kung titignan ang ekonomiya, ito na ang pinakamaganda nating naranasan. Meron tayong $19 trilyong, 19.2 trilyong dolyar para maging eksakto, na ini-invest dito sa Estados Unidos. Iyan ay 7 o 8 beses na mas mataas kaysa dati. Isa itong world record, hindi lang record ng US. Habang papunta rito, binigyan lang ako, nasa kotse ako kasama ang magagandang kabayo, magagaling na mga ngabayo at magigiting na sundalo. At dumating ang balita na ang Toyota ay lilipat mula Mexico papuntang Estados Unidos at magtatayo ng isa sa pinakamalalaking planta ng truck at kotse na kailanman ay itinayo. Kamangha-mangha talaga ang epekto ng tamang paggamit ng taripa. At kaya naman, hindi pa tayo nagkaroon ng mas kahangahangang ekonomiya o potensyal na ekonomiya. Wala pang naging katulad nito. Nung nakaraang administrasyon, hindi umabot sa $1 trilyong ang pamumuhunan. At nasa 11.2 trilyon tayo sa unang 12 buwan pa lang. Dahil doon talaga nagsimula, alam mo na. Kaya 1 taon at kalahati na tayo. Kaya mas mataas na ngayon ang numerong yon. Pero 11.2 trilyon skat sa loob ng 12 buwan. Wala pang nakakita ng ganyan. Kaya tayo ang may pinakamalakas na ekonomiya. Mas marami tayong trabaho ngayon sa Estados Unidos kaysa dati. Maganda ang relasyon natin sa ilang bansa sa kalakalan, kabilang ang Turkiya.
Hindi ko gusto yon. Pero bumili sila ng eroplano sa Estados Unidos. Kapag bumili ka ng eroplano mula sa Estados Unidos, may engine rehab at iba pang gawaing ginagawa sa mga makina, may iba't ibang prosesong kasama, kabilang na ang maintenance. Sa palagay ko, obligasyon nating i-maintain ang mga makina at tulungan silang i-maintain ang mga ito. Kapag bumili ka ng eroplano sa amin, ano ang gagawin namin? Sasabihin ba namin kung kailangan ng pagkukumpune, rehabilitasyon, o kaunting pag-upgrade ang makina, wala na kaming gagawin? Pero tingin ko, obligasyon natin yon. Anong gagawin mo? Sasabihin mo bang hindi mo gagawin? Tingnan mo, ang Turkiya, alam mo, maraming tao ang hindi sang-ayon. Kahit na sa tingin ko, sa paglipas ng panahon, nagsisimula na silang ang Turkiya ay naging mahusay na kaalyado para sa atin. Ang Turkiya pwedeng pumunta sa kabila. Kilala nilang mabuti ang Iran at ang mga problema roon. Pero malaki ang naitulong nila kasama ng ilan pang bansa. Pwede sana silang sumali sa laban. May mga tao na nagkukwento tungkol sa relasyon nila sa Israel at pwedeng sumali sa laban. Malakas silang bansang militar. Hindi nila ginawa yon. Siguro dahil sa akin. Pero pwede naman sana silang sumali sa laban sa kabila. Sila ay isang bansa na talagang mabuti. At makapagsasalita lang ako para sa sarili ko bilang presidente. Sila ay naging kahanga-hanga sa maraming paraan pagdating sa relasyon natin. Kabilang na ang pagsubok na tapusin ang digmaan sa Iran o kung anuman ang tawag mo doon. Hindi nga ito digmaan, isa itong operasyong militar. Isa itong denuklearasyon ng Iran. Iyan talaga yon. Dahil hindi ko rin iniisip na gusto niyang makita silang magkaroon ng sandatang nuklear. Sigurado ako doon. Sa totoo lang, sigurado na talaga ako doon. Kung bumili sila ng produkto mula sa atin, eroplano man o iba pa, dapat nating tulungan sila kapag kailangan ng maintenance. Ano ang plano natin? Sabihin natin, hindi namin kayo papayagang gamitin ang produktong binili ninyo ng mahal. At lalo na kung sa totoo lang, mas nakatulong pa yon sa Estados Unidos kaysa sa maraming iba pang mas tradisyonal na bansa. Ayaw kong gawin yun. Gusto ko. Nagkaroon ako ng magandang pag-uusap kay Pangulong Putin na siya nga pala may malaking respeto kay Pangulong Erdogan, malaking respeto sa kanya. Nag-usap kami ng matagal kahapon, matagal ang naging pag-uusap namin. At nakausap ko rin si Pangulong Zelensky pagkatapos nun. Sa tingin ko, pareho nilang gusto na magkaroon ng kasunduan. Sayang at natagalan ito. Sa tingin ko, may lalabas na resulta at tinutulungan tayo ng Pangulo. Naniniwala akong may mangyayari. Naayos ko na rin ang walang digmaan. Sa tingin ko, maayos natin ito. Mukhang hindi posible ngayon, pero minsan kapag may digmaan, nangyayari ito nang hindi inaasahan. Nagkaroon ako ng magandang pag-usap kay Pangulong Putin. Nagkaroon din ako ng magandang pag-usap, masasabi kong kombinasyon yon. Madalas maganda usapan namin ni Putin pero nagkakaproblema kay Zelensky, minsan baliktad. Maganda ang pakikipag-usap kay Zelensky at kay Putin. Pareho nilang gustong maresolve ito ngayon. Higit pa dyan, yan lang talaga ang ginagawa ko sa buhay ko. Mga kasunduan, alam ko ang mga kasunduan. Sa palagay ko, gagawin nila yon at maayos natin ito. Sana ay sa lalong madaling panahon. Noong nakaraang buwan, 35,000, karamihan ay mga sundalo ang namatay. Nung buwan bago yon, 24,000. Nung buwan bago yon, 27,000. At nung buwan bago yon, 29,000. Nung nakaraang buwan, 35,000 batang sundalo, karamihan sundalo, ang namatay. At nakakabaliw yon. Tungkol naman sa industriya ng depensa, kailangan din ng Estados Unidos na alisin ang mga parusa sa adwana. Narito si Ginoong Embahador Bara. Nagbigay rin siya ng mga mensahe tungkol dito nitong mga nakaraang buwan. Alam din natin na positibo ang pag-iisip ng Pangulo tungkol dito. Upang maabot ang target na dami ng kalakalan, inihayag na rin nila ito dito bago pa dumating si Ginoong Prop sa NATO Summit. Aminado silang sumali ang Turkiye sa summit na may pagkakamali. Pero taliwas dito, ipinatupad pa rin sa Turkiye ang mga parusya. At para sa ating mga manonood na maaring ngayon lang tumutok dito sa simula ng oras na ito, Na inaasahan ng ating regular na programa, tayo ay kasalukuyang nakatutok na live mula sa Ankara. Turkey, Ankara,
Ankara. Alisin na natin ang mga parusa. Wow, interesante ito. Pinapanood natin si Pangulong Trump na nasa isang press conference. Ayokong sayangin niya ang oras niya sa pagsagot sa tanong na yan dahil malapit kaming nagtatrabaho kasama si Marco Rubio, isang kilalang tao, mahusay na kalihim ng Estado, at kasama si Scott Bessent at si Pete at lahat ng iba pa. Tatanggalin na natin ang mga parusa. Panahon na para gawin yon. Ayos ba? Ayaw naming parusahan ang mga kaibigan. Simple lang. Maraming pwedeng parusahan, pati kami. Pero ayaw naming parusahan ang mga kaibigan. At dahil sa Pangulo, alam mo, magandang relasyon natin sa bagong leader ng Syria. At talagang mahusay ang ginawa niya. Sa loob ng 1 taon at kalahati, napag-isa niya ang buong bansa. Maganda ang relasyon ko sa kanya. May nagsabing matindi siya para ilagay doon. Pero inaprubahan ko siya kasama ang Pangulo. Kami ng Pangulo talaga ang may gusto sa kanya. Mahusay ang trabaho niya at napag-isa niya ang lahat. Hindi madaling trabaho yan. Tungkol kay punong ministro Maloney ng Turkey, nakakainis yung post sa Truth Social. Hindi ko alam, mabait naman siya. Naging maganda at hindi maganda ang relasyon namin. Lalo na nung tumanggi siyang tumulong. Mula, hindi ko siya masyadong pinili pero tumanggi siyang makialam sa kipot ng Hormuz. O pwede mo ring sabihin Iran lang. Tumanggi siyang makialam. Kaya medyo sumama ang relasyon ko sa kanya. Pero gusto ko siya. Sa tingin ko mabait siyang tao talaga. Pero sa tingin ko nagkamali siya. Alam mo, marami silang kinukuhang langis mula doon. Kami, wala kaming kinukuhang langis. Marami kaming sariling langis. Mas marami pang langis ang Estados Unidos kaysa iba. At kung isama ang Venezuela, mas marami pa tayo. Hindi natin kailangan ng mga kipot. Ginagawa natin ito dahil sa tingin natin mahalaga itong gawin. Pero, hindi lang talaga siya sumuporta sa amin. Hindi talaga ako natuwa doon. Maisip mo naman. Bakit mo naisip? Anong nagbago? Mukha bang naging open si Putin? Sa ano? Russia at Ukraine. Handa ba si Putin sakali pa nung konsesyon? Hindi kailanman nagbago. Ayoko lang na pumapatay siya ng tao. Hindi rin naman apektado ang Estados Unidos. Nang dumating si Biden, binigyan niya sila ng daan-daang bilyong dollar na kagamitan. Ngayon, ibinibenta ko ang kagamitan sa, alam mo na, tamang presyo, buong halaga. Hindi ko ito binibenta sa Ukraine, kundi sa European Union na siyang nagbabayad sa atin. Para sa akin, ang dahilan ko lang ay gusto kong magligtas ng buhay. Meron kang 25, 35, 30. Isang beses umabot ng 41,000 kaluluwa kada buwan. Patay na sila. Iniwan nila ang kanilang ina sa Ukraine. Iniwan nila ang kanilang ina at ama sa Russia at Ukraine. Nagpapaalam sila. Pagkalipas ng 1 linggo, patay na sila. Nakakabaliw. Gusto ko lang makita. Hindi naman tayo apektado. Malayo talaga. Mas apektado ang Europa. Nandyan tayo para tumulong sa Europa. Pero hindi apektado ang Estados Unidos. May karagatan sa pagitan natin. Pero alam mo, hindi ko talaga matiis panurin ang nangyayari. Nakita ko na ang mga larawan ng mga larangan ng labanan. At ito ay isang digmaan ng mga drone. Digmaan ng mga drone ito. Bagong teknolohiya ito. At tayo na ngayon ang namungguna pagdating sa mga drone. Meron tayong pinakasophisticadong drone pero hindi alam ng tao kung gaano ito karahas. Nakita ko na ang mga larangan ng labanan at pinapadala na ko ng mga larawan. Sa totoo lang, gusto kong sabihin, huwag niyo na siya may padala sa akin. Pete, itong taong ito dito ang nagpapadala sa akin ng mga larawan, si Pete Hegseth. Sabi ko, Pete, alam mo, hindi nakakatulong tingnan pa. Wala pa ako nakita ganito kalala. Patayan ito. At dapat na itong itigil. Mukhang bukas ba tayo sa anumang konsesyon para matapos ang digmaan? Bukas ba tayo sa anumang konsesyon para matapos ang digmaan? Ang kultura ninyo. Magkasundo kami pareho at ayusin namin ito at tinutulungan kami ni Pangulong Erdogan na ayusin ito tulad ng pagtulong niya sa usapin ng Iran. Tungkol saan? Well, yan ang nakasira sa relasyon ko sa NATO dahil hindi naman tinutulungan ng Greenland ang Denmark. Hindi talaga gumagastos ang Denmark para tulungan ang Greenland, pero mahalaga ito sa Estados Unidos.
Napapaligiran ito ng mga barko ng China at Rusya. Hindi mangyayari yon. Hindi tayo papayag sa mga barkong yan. Ang Greenland noon pa man at hanggang ngayon ay dapat kontrolado ng Estados Unidos, hindi ng Denmark. Hindi sila pumayag dito, kaya sa kabila ng gastos natin para tulungan sila laban sa Rusya at hindi naman natin kailangan gumastos, pwede naman nating tanggalin lahat ng sundalo natin sa Europa. Dahil gaya ng siguro napansin mo, ibang-iba na ang Europa kumpara noong 20 taon na ang nakalipas. Malaki ang pinagkaiba, sobrang iba na. Ibang-iba na talaga, kaya mas mabuti silang mag-ingat sa imigrasyon at enerhiya. Kung di sila mag-ingat sa dalawang bagay na yan, wala nang Europa. Sige, maraming salamat sa inyong lahat.